For over 55 pesos lang sa meat and veg budget meal, ito na siguro yung isa sa mga pinakamurang budget mealan dito sa Session Road, Baguio City. Kaya kung nagtitipid ka, swak na swak talaga dito kasi hindi ka mapapagastos. Kaya tara na at subukan na natin. Pagkatapos kong pumunta sa dentist ay bigla akong nagutom kasi mag-aalas 12 na pala. So sakto nandito ako sa Session Road kaya naisipan kong bumisita sa Porta Vaga kung ano ang pwedeng kainan doon. At naisip ko yung canteen na yon kaya pumasok na ako dito sa Porta Vaga. Alam ko na nasa third floor yung Porta Vaga Canteen, bali yun yung puntiryahin natin ngayon, kaya lang hindi ko alam kung saan yung exactong location nun. Kaya medyo nawala ako at naging paikot-ikot ako dito sa Porta Vaga Mall hanggang sa nadatnan ko yung exact place. Pagkadating ko sa place, hindi ko sure kung eto nga ba yon kasi dati wala siyang pangalan. Pero nung pumunta ako sa harap, na-realize ko na eto nga pala yun, no? So PVC or Porta Vaga Canteen. Kaya i-zoom natin. Ayan, Porta Vaga Mall pala. In-approach ko na yung area and napansin ko wala pang masyadong tao kasi napaaga pala ako, mga 11:25 in the morning. So, hindi pa nadi-dismiss or hindi pa nagla-lunch break yung mga ibang empleyado. So, eto na nga yung pwede mong pagpilian na ulam mo for budget meal. And for me, ang pinili ko is yung parang pork tapos gulay. Kaya 55 pesos lang ang aking binayaran. Nakadepende nga pala yung price sa ulam na kukunin mo. Pag veg to veg, mas mura. Yung veg to meat, yun yung 55. Pero pag meat to meat, siguro mga 60 pesos yun. Self-service nga pala dito, pero ang maganda, meron silang free sabaw, tapos free inuming tubig. And ikaw din ang kukuha ng sarili mong spoon and fork. Tapos pwede ring sausawan, pero hindi na ako kumuha ng sausawan ko. At eto na nga yung aking in-order. So yung meat ay Bicol Express, tapos yung pair niya, yung upo. Tapos, may rice, may free sabaw, tapos yung free na inumin. So, eto nga pala yung soup number 8. Syempre, hindi mawawala ang 1 glass of water para sa akin. Before ako mag-start kumain, ay umiinom talaga ako ng tubig katulad dito. And then after nyan, hindi ko alam kung nawawirduhan kayo sa akin. Yung sabaw naman ang hinihigop ko before ako kumain. Bagay na bagay talagang kumain dito para sa mga katulad kong nagtitipid. And syempre, kapag hindi ka maarte, yung cowboy ka lang na always on the go, okay na okay sa'yo na kumain dito. So for me, this is my second time na kumain dito. And ang pwede kong masabi is nag-improve yung place, mas organized siya, and mas marami na yung mga putahe na pwede mong pagpilian. And ang pinaka nagustuhan ko dito is yung price niya kasi ang binayaran ko lang is 55. Normally, kapag nasa mall ka, ang binabayaran mo is more than 150 pesos. So, laking tipid talaga kapag dito ka kumakain. Yung pwesto ko kanina ay katabi ko lang yung nilulutong bagong ulam. Ayan. At ganito kami kadisiplina dito sa Baguio. So, as you can see, clean as you go. So, after mo kumain, etong mga ginamit mong plato ay sinusurrender doon sa counter. It's about time for the food review. Overall, satisfied naman ako sa lasa and yung pagkakaluto, well done naman. Yung meat, tsaka yung vegetable, hindi naman siya na-recook naman siguro, no? And dito sa sabaw ako nag-comment, medyo maalat lang siya. Pero okay lang naman, naubos ko nga to eh. And yung variety of ulam dito is marami as in. Hindi lang nahagip ng camera ko yung iba pang mga ulam. Pero marami silang offer. And then, ang service naman, hindi naman sila supladita. Okay naman accommodating. So, ang overall rating ko dito is 8 out of 10. Ayan. Sa totoo lang, sobrang saya ko ngayong araw. Kasi nga, hindi lang ako nabusog, nakamura pa ako for just 55 pesos na budget meal. So, eto nga yung sinasabi ko sa inyo na third floor. So, ito yung hinahanap ko kanina na hindi ko mahanap. Habang pababa ako ng hagdan, iniisip ko sana meron akong madaanan na pwede kong kunin na pagkain para pang merienda ko sa bahay. So, pagkababa ko, meron akong napansin na parang shawarma. So, itatry ko muna ito. So, napadaan nga ako dito sa shawarma shack. Tapos, na-curious ako kasi buy one take one. Kaya, ang kinuha ko dito ay yung kebab wrap na 109 pesos. So, nag-order ako and nag-request ako kung pwedeng spicy. So, yun naman ang prepare niya. And, ayan na nga, pinaprepare yung order at
pwede na akong umuwi. And syempre, kailangan mo talagang mag-antay kasi prepare pa yung in-order mo. So, kapag ikaw yung feeling entitled na gusto mo agad-agad na isa-serve, mukhang hindi ka pwede dito. Pero anyway, ito na yung order ko and it's about time na lumabas na sa mall at mag-abang na ng taxi. Paglabas ko sa isang exit dun sa mas mababa part ng Porto Vaga ay napansin ko na umuulan na talaga. So, kailangan kong bilisan para hindi ako maabutan ng malakas ng ulan and mag-abang ng taxi pabalik sa bahay namin. And buti na lang meron agad akong nakitang taxi. So, sabi ko sa highway na lang na idaan. So bukas baka meron na naman akong lakad kaya kahit na may advisory na suspended yung klase tsaka yung trabaho, kailangan ko pa rin lumabas. So ganito nga pala yung sitwasyon dito sa amin from Baguio and Trinidad. Same din ng weather namin dito na umuulan. So ito nga pala ulit yung Stobosa, yung pininturahan sa bandang KM3. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye!